So ayan mga idol, ano po ang tawag sa inyo ng ganito? So ayan, ito po ay kalabaw at mayroon siyang hila-hila. Ano po ang tawag sa inyo? Comment nyo lang po dito sa baba. So dito po sa amin sa Bicol, ang tawag po nito ay pamaba, pababa o ganyan. Ginagamit po ito sa paghihila ng nyug, paghahakot o ano pa man pwede mong hilahin. So bali nakatali lang yung ang tawag po sa amin yung kulong-kulong ay kangga. Ano po ang tawag sa inyo nito? I-comment nyo po sa baba. Ito po ang ginagamit namin dito. So siyempre may kalabaw at may hila-hila. Ang tawag po dito sa amin ay pamaba or pababa. Ang tawag naman po dun sa kulong-kulong ay kangga or kung ano pang ibang tawag nyo, basta kangga ang tawag dito sa amin. Di ko lang po alam kung sa ibang lugar. So po ito po ang ginagamit namin dito sa paghahakot ng nyog para mas mabilis siyang maipon doon sa kuprahan, hindi mahirap ang pagbubunot dahil nakatambak. So ito po yung paraan namin dito sa amin at ito po yung ginagamit namin. Ano po ang tawag sa inyo dito? Comment nyo po sa baba mga idol. So ito yung pinapakita ko ngayon ay yung paghihila ng nyog. So sa susunod po nating mga upload ay ipapakita po natin ang paano yung proseso ng pagkukupra. So ito lang muna yung papakita natin mga idol. So anong tawag dito sa inyo mga idol? Ang hilada dito sa amin. So hinihila ng kalabaw. So ayan, kita nyo naman. Ang gandang tingnan, di ba? Ano po ang tawag nito sa inyo mga idol? Comment po kayo. Ito po pag nahakot na yung nyug, natambak na dito sa kuprahan, so hindi nga naman mahirap para dun sa magbubunot. Kasi yung iba binubunatan na sa nyugan, so palipat-lipat yung magbubunot. Dito po sa amin tinatambak na yan dyan. So meron din pong nagagawa sa iba na yung bunot lang gamit, hakot. So medyo mahirap. So ayan, shoutout nga pala kay Tata Tot, ang aming tagapagbunot. So mga idol, sa susunod po nating upload ay ipapakita po natin yung proseso po namin dito sa Bicol ng pagkukupra. So abangan nyo po sa susunod nating upload. Thank you!